Magandang araw mga kabakyard. For today's video, ayan magpapasilip na naman tayo ulit sa ating incubator. I-update ko lang kayo kung ano po ang ating kalagayan sa ating incubator. So ayan, bubuksan po natin yung luban ng ating incubator para po makita nyo po yung ating nakasalang ngayong araw. So ayan, meron tayong 8 tray na nakasalang. So ayan, napakagandang business po ulit. Talagang kumikita na talaga yung ating incubator, no? Sa katunayan ay nakapag-deliver tayo kanina ng 3 tray sa ating suki. At ayan po yung natira. Sa 3 tray na yon ay nakabenta tayo ng 1,350. Kahapon naman ay meron tayong nabintang 1 tray. Nasa halagang 450 po yun. Yun lang yung ating bintahan dito sa ating lugar. So sa ganitong business po ay hindi naman kailangan na malaking kapital kapag marunong tayong magtiyaga sa paunti-unti. Sa katunayan po ay hindi naman ganito kalaki yung aking incubator noon. Nag-umpisa po tayo sa maliit na incubator at yun ay pinapalago natin. Kaya may ganito tayong incubator ngayon. Ito po ay kayang maglagay, kaya nating salangan ng mahigit 1,000 yung ating pwedeng isalang dito kapag maraming itlog na supply. So ngayon nasa 8 tray po tayo yung ating nakasalang. Dito natin kinuha kanina yung 3 tray, yung 30 pieces. So bali 90 pieces po yung nakuha natin dito. May isang sira at nabawasan natin ng Pinoy, mangilan-ngilan lang po. So ayan, napakasarap isipin talaga kapag meron tayong ganitong business. Kasi nga po pwede tayong mag-harvest araw-araw ng itlog kung ibibenta natin sa luto na balot or sa hilaw na balot. Sa luto na balot ay binibenta natin ng 21 pesos each, and then kapag hilaw naman ay nasa 16 pesos to 15 pesos. Ganyan po yung ating bintahan dito, depende po sa buyer, no? So ayan, papasilip ko rin sa inyo yung ating maliit na incubator kung may laman ba. So ayan, sarado muna natin. Sa maliit nating incubator ay meron ding nakasalang na mangilang-ilang tray. Dito ay merong 8 tray na nakasalang sa ating maliit na incubator. Bali dalawa po ito. Sa kabila naman ay merong mga nasa 5 tray. So ayan po yung ating nakasalang. Napakasarap mag-business ng ganito po kapag meron tayong supply na itlog sa ating paligid. Pwede rin po kung wala tayong supply na itlog ay mag-umpisa tayo sa pag-alaga ng itik, no? Itik para po doon natin kukunin yung supply ng ating itlog. Sa katunayan po ay meron tayong inaalagaan, kaso nasa inu-observe po natin, konti pa po yung ating inaalagaan. Ayun po ay inu-observe natin kung pwede tayong mag-alaga ng feeds yung ating ginagamit na patuka. So ayan, sisilipin na rin natin yung ating kabilang incubator. Dito sa ating kabilang incubator ay
meron tayong 6 na tray. Hindi, 5 pala. 5 na lang na yung nakasalang rito dahil nag-harvest din tayo nung nakarang araw. Bininta natin sa ating pinagtatrabahuan dun sa ating trabaho. Dun sa mga kasama natin, dun natin bininta ng 21 pesos each. Kumikita talaga. Sa katunayan ay nakapagkolekta tayo ng pautang dun sa ating pinagtatrabuhan kahapon. So iba naman yung 15 days kinsina yung utang, iba rin by week, yung weekly na utang. So ayan, yun yung kagandahan kapag meron tayong buyer ng ating balot, no? So papasilip ko rin sa inyo yung ating nangingitlog na Rhode Island Red. So ayan, so ayan po, bubuksan na natin yung ating tinatawag na pinsa. Yung kumbaga yun ang tawag dito sa amin, pinsa. So ayan, sa Bisayang lingwahe po yun. So papasukin na natin yung ating pugad ng ating Rhode Island Red. So ayan. So ayan po yung kanyang itlog. Ayan, napakasarap tingnan po. So napakalakas umitlog ng ating Rhode Island Red, no? So bali tagpas 10 piraso ng yung kanyang itlog. Ayan, nasa 13 pieces po yung kanyang itlog. At lipat naman tayo sa kabila. So ayan, ito po yung ating natirang alagang liik na sold out na po yung ating 6 na piraso. So ayan po yung natira, yung kanyang inahin. So ayan, titingnan natin yung ating nangitlog din na Rhode Island Red. So ayan yun. Ayan po yung umiitlog dito sa ating bakuran, sa gilid-gilid lang ng ating bahay. So mayroon tayong 6 na piraso. Ito po ay binawas-bawasan natin para hindi limliman. Ito po ay pang konsumo lang. So ayan, pang konsumo lamang yung ating itlog ng ating Rhode Island Red po. So ayan, at papasilip ko rin sa inyo yung ating umiitlog na itik sa ating paligid din. So ayan po, dito po sila umiitlog sa ating paligid, no? Kasi nga ayan, naglimlim na nga, nilimliman yung itlog ng ating itik. So ayan, naglimlim po siya. So hindi na natin i-disturbuin yung ating alaga, no? Kasi nilimliman niya yung ating yung kanyang itlog. Lipat naman tayo sa kabila. So ayan po, dito umitlog yung ating alagang itik. Yung dito siya gumawa ng pugad. So ayan, tinakpan talaga yung kanyang itlog. Ayan po, tatanggalin natin yung dahon para makita nyo. So ayan yung kanyang itlog, no? At ayan, nasa 7 piraso po yung kanyang itlog. Talagang tinakpan niya yung kanyang itlog. Tinatago niya sa tao, sa hayop, para po hindi siguro makuha. So sa ganitong pamamaraan po ay kailangan ng gawan ng bahay para po ma-safe yung kanilang itlog, kasi nasa paligid lang umiitlog, no? At dito rin yung ibang itlog ng ating manok. Nako, napakaraming grasya po. So ayan,
umitlog na rin dito yung ating ibang Rhode Island Red. So ayan, napakalaking itlog, no? Oh, ganyan po yung size ng kanyang itlog. So kung mag-aalaga kayo ng ganito, napaka bilis umitlog po. Halos araw-araw umitlog. So sa ganitong business po na pag-iitikan pala po ay kailangan natin ng may bahay talaga yung itik, no? At patubigan para po ay makulikta natin ng maayos yung itlog. So ayan yung ating native chicken na umitlog. So ayan lang po sa araw nito at pinapasilip ko lang sa inyo yung ating mga alaga, no? Masarap isipin kapag nasa probinsya tayo dahil kahit anong hayop ay pwede nating alagaan, no? Hindi katulad sa syudad na mahirap mag-alaga ng hayop dahil maraming disturbo. Hindi katulad dito sa amin, maraming puno tsaka maraming kahoy-kahoy para po sa galaan ng ating mga alagang hayop. So yan lang po sa araw na ito at maraming salamat po sa panunood ng ating munting vlog po, no? At God bless po sa ating lahat. Happy farming po. Bye bye.